Hindi normal na sakit ang dumapo sa mga kabataan ngayon. Kung ako sa'yo, humingi ka na ng tulong sa puting mangkukulam. Pero paano kung ako mismo ang maging kalaban? Paano kung sa gitna ng ritual, atakihin ko kayo? Kailangan mong tanggapin ang itim na mangkukulam. Maging masama ka! Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal na tagapakinig ng Dear Esperanza YouTube channel. Nagagalak ang puso ko dahil maibabahagi ko na sa inyo ang naging karanasan ko noon nang makilala ko ang isang babaeng ubod ng sungit, matapang at malakas, pero isa pa lang mangkukulam. Para lubos niyong maunawaan ng lahat, ako nga pala si Leon. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Diyos ko naman, ano ba nangyayari dito sa baryo natin at sunod-sunod ang pagkakasakit ng mga bata? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kuya, ilang gamot na yung pinainom mo sa akin pero hindi pa rin ako gumagaling, kuya. Ayoko pa hong mawala. Iho, mukhang hindi mo kayang gamutin ng mga batang may sakit. Sa tingin ko, kailangan mo nang humingi ng tulong. Sa tingin niyo ho ba malala na talagang sakit ng mga bata kaya hindi gumagana yung mga ginagawa kong gamot? Iho, may mga bagay na hindi kayang solusyonan ng kakayahan mo. Sa tingin ko kasi, hindi normal na sakit ang dumapo sa mga kabataan ngayon. Kung ako sa'yo, humingi ka na ng tulong sa puting mangkukulam. Ang dinig ko, magaling siya at marami na siyang napagaling. Gawin mo rin ito para sa kapatid mo. Puting mangkukulam? Ngayon ko lang ho narinig ang tungkol sa kanya. Sigurado ho ba kayong maasahan yan? Bakit hindi mo subukan, Leon, para malaman mo? O siya, aalis na ako. Sigurado akong tutulungan ka ng puting mangkukulam. Saan ko naman kaya hahanapin ang puting mangkukulam na yun? Ipagdasal mo na lang, Kuya Leon. Baka bukas magpakita siya sa'yo. Magdilang anghel ka sana, Felix. Kinabukasan nga, nagulat ako nang may kumatok na isang magandang dalaga sa pinto ng bahay namin. Kakaiba ang pakiramdam ko habang kaharap ko siya. Ang mga mata niya ay nanunuri, kaya ilang sandali akong napatulala sa kanya. Oh, ba't natulala ka dyan? Wala pa nga akong ginagawang salamangka sa iyo eh. Kinikilala lang kita. Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Nawawala ka yata eh. Sigurado akong hindi mo ako kilala. Pero wala na akong pakialam doon. Nandito ako para tumulong. Nalaman ko kasi na marami raw bata na nagkakasakit ngayon. Teka lang. Hindi ko pa nga alam kung sino ka eh. Magpakilala ka kaya muna. Ako si Charlotte. Isa akong puting mangkukulam. Nandito ako para tulungan ka sa paggawa ng mga gamot. Tulungan? O baka naman gusto mong dagdagan ng sumpa sa mga bata? Hindi ko kailangan ng tulong ng isang mangkukulam na kagaya mo. Hoy, mawalang galang na no? Hindi lahat ng mangkukulam masama. Kaya sana naman, wag mo agad akong husgahan. Hindi mo pa nga ako kilala eh. Alam mo ba kung ilang taon na ako nang gagamot dito ha? Marami na rin akong buhay na natulungan. Kaya hindi ko kailangan ng isang mangkukulam para tulungan ako sa panggagamot. Pwede ba? Wag muna ang pride at yabang mo ang pairalin mo. Marami ng batang nagkakasakit na kailangan ng agarang lunas. Hindi yun ordinaryong sakit. Kulam yan. Ang mga ginawa mong gamot, hindi epektibo. Kaya sana hayaan mo na akong tulungan ka. Kulam na nagmula sa mangkukulam? Kaya nga wala akong tiwala sa iyo eh. Kaya huwag mo akong gawing tanga, Charlotte. Hindi ako naniniwala sa iyo. Alam mo, ang sarap mong tadyakan dyan eh. Ay, nakakainis ka na ha. Kung ayaw mong maniwala,
Panoorin mo ang gagawin ko. Tingnan mo ang marka sa batok ng batang yan. Kulay itim. Parang may lumalabas na usok kapag natatamaan ng liwanag. Ganyan ang sinyalis ng kinukulam. Okay, sige. Pagbibigyan kita. Ipakita mo sa akin ang galing mo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nanginginig ang kamay ko nang makita ko ang marka sa batok ni Felix. Parang may mainit na kamay ang dumapo sa dibdib ko. Natakot ako para sa buhay niya. Ayoko mang aminin. Sa tingin ko, tama si Charlotte. Mukhang siya nga ang sinasabi ni Aling Ruby na puting mangkukulam. Noon ko lang naalala, kailangan ko siya ngayon. Kailangan siya ng buong baryo. Ang amoy ng pinaghalong dahon at usok ng insenso ay kumalat sa buong silid. Kahit may pagdududa pa ako sa kanya, pinatuloy ko si Charlotte. Sige, sabihin nating totoong ang kinukulam ang mga bata. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Sabihin mo sa akin para malaman ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, hindi ako masamang mangkukulam. At ang tanging gagawin mo lang ay magtiwala sa akin. Okay, sige. Pumapayag na ako na makipagtulungan sa'yo. Ang gusto ko lang ay magamot ang lahat ng mga batang may sakit dito sa baryo namin. Ay, mabuti naman at natauhan ka na. Alam mo, Leon, okay Leon, ginagamit mo rin ang mga gamot ng kalikasan para magpagaling, di ba? Ang pinagkaiba lang natin, may itim na mahika akong pwedeng gawing pangontra sa mga pagkukulam ng ibang mangkukulam. pumapayag na ako, Charlotte. Pero hindi ibig sabihin nun na nagtitiwala ako sa'yo ha. Oobserbahan pa rin kita. Okay, di sige. Hindi naman ako nandito para sa papuri mo eh. Oo ng mga tao. Nandito kasi ako para tumulong sa mga bata. At bago pa mahuli ang lahat. Ang tapang mo, Charlotte. Pero tanda mo ito ha. Kapag may nangyaring masama sa mga bata, ako ang mananagot dito, hindi ikaw. Kaya babantayan ko ang bawat kilos mo. Hindi ako natatakot sa'yo, Leon. Mas natatakot ako sa mga taong naniniwala na sila ang laging tama. Ang totoo, gusto ko siyang paalisin noon. Pero sa bawat salitang binibitawan niya, alam kong may katotohanan si Charlotte. Kaya hinayaan ko siyang gamutin ng kapatid ko. Napansin kong unti-unting tumigil sa pag-ubo si Felix. Ang balat niya na kanina'y maputla ay dahan-dahang nagkaroon ng kulay. Hindi ko alam ang eksaktong gamot na ginawa niya. Pero namangha ako. Hindi ko yun pinahalata sa kanya. Siguro ayokong aminin na nagawa niya ang pagalingin ng kapatid ko kung ano ang hindi ko nagawa. Kakaibang babae. Pumasa ka na sa pagsubok, Charlotte. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin pero tanda mo, ako pa rin ang masusunod dito. Walang problema, Leon. Basta't makinig ka lang sa akin Tsaka malaki rin naman ang mga itutulong mo eh. Kasi may mga halamang gamot ka na kailangan ko. Talaga? Kakailanganin mo pa rin ng mga halamang gamot na ginawa ko? Baka naman, pampalubag loob mo lang yan sa akin ha? Hindi yun pampalubag loob, Leon. Wala akong masyadong alam sa mga halamang gamot. Ang kaalaman ko ay tungkol sa itim na mahika. Kaya nga dapat magtulungan tayong dalawa eh. Kung sa bagay, tama ka. Hindi to panahon para magbangayan tayong dalawa. Ikaw lang naman tong gusto makipagkumpetensya sa akin eh. Hindi may pagdududa lang naman ako sa'yo dahil isa kang mangkukulam. Ay, okay, sige. Pero ito ang dapat mong tandaan Hindi madali ang makakalaban natin. Sa tingin ko, isa itong malakas na mangkukulam. Kinilabutan ako nang marinig niyang mangkukulam. Sa tingin ko, kakailanganin naming maghanda para sa magiging malakas na laban para maisalba ang lahat ng mga batang nakulam. Hindi ko man gustong aminin, pero kailangan ko si Charlotte. Sa unang pagkakataon, kailangan kong makipagtulungan sa isang mangkukulam para mailigtas ang kapatid ko at ang iba pa.
Isa lang naman akong simpleng manggagamot. May mga simpleng sakit akong nagamot. May mga malala rin, pero hindi katulad nito. Ngayon, hindi na sapat ang karaniwan. Kailangan namin ng higit pa. Kung totoo ang sinasabi mo, anong plano natin? Ay, kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng kulam. May nagsimula nito at hindi siya hihinto hanggat may natitirang bata sa baryo. At saan natin siya hahanapin? Na hindi nga natin alam kung sino siya eh. Paano natin siya mahahanap? Alam mo, palaging mainit yung ulo mo. Pakinggan mo nga muna ako. Ay, madali lang yun malalaman. Nakakalimutan mo yata na isa akong mangkukulam eh. Kaya malalaman ko kung sino ang gumawa ng pagkakasakit sa mga bata sa baryo. Okay, sige. Sa pagkakataong ito, pagkakatiwalaan kita. Salamat sa pagtitiwala mo, Leon ah. Gagawin ko ang lahat para mabilis nating mahanap ang mangkukulam sa likod ng mga pangyayaring to. Okay, sige, maganda na tayo. Gumawa muna tayo ng maraming gamot para sa ibang mga kabataan dito. Mas maganda na may proteksyon sila kahit papano. Tama ka. Sasamahan kita sa pagkuha ng mga halamang gamot na kailangan natin. At doon na nga nagsimula ang pagtutulungan namin ni Charlotte. Ramdam ko naman na mabuti siyang tao at mapagkakatiwalaan. Kaya naman sa bawat hakbang namin palabas ng kubo, nakaramdam ako ng pag-asa para sa mga kabataan sa baryo. Kasama na rin ang kapatid ko. Sana lang ay magkasundo pa kami sa iba pang bagay. Ilang sandali pa nga, nasa bundok na kami at nagsisimula ng manguha ng mga halamang gamot. Tignan mo to, Charlotte. Ang tawag dito ay makabuhay. Magaling ito sa mga may lagnat at panlaban din sa masasamang espiritu. Haluin lang natin sa langis at gawing pamahid sa katawan. Mapait ang amoy. Sigurado akong mapait din ang lasa nito. Pero tama ka. Magagamit natin to. Alam mo, kahit isa akong mangkukulam, hindi ako ganun kagaling sa pagkilatis ng mga halamang gamot. Iba talaga pag may pusong albularyo no? Aba, sa sinabi mong yan, para mo na rin akong pinupuri ah. Pero salamat. Ibig sabihin niyan may respeto ka pala sa isang katulad ko. Syempre naman no. Hindi lahat kasi ng panggagamot ay dapat na iasa sa mahika. Kailangan din ng mga halamang gamot at yung may puso at tiyaga. Alam mo kung tutusin, hindi naman kita dapat pinagkakatiwalaan agad eh. Kasi nga mangkukulam ka. Pero, ewan ko ba, may kakaiba sa'yo. Ramdam ko yung pagiging sincero mo. Baka natamaan ka lang sa gayuma ko. Joke lang. Pero seryoso Leon. Gusto kong matapos nating lutasin ang problemang to sa lalong madaling panahon. Hindi ko kayang tingnan ng mga bata na nahihirapan eh. Pareho tayo, Charlotte. Ang kapatid ko, hindi ko na nakita pang umiti simula nung nagkasakit siya. Kaya may kipagtulungan ako sa'yo. Basta para sa kapatid ko at sa lahat ng mga batang nagkasakit. Gagawin ko ang lahat. At gagawin ko rin ang lahat para mapanagot ang gumawa nito sa kanila. Isa to sa mga pangkukulam na hindi ko kayang palampasin. Habang patuloy kaming kumukuha ng mga halamang gamot, unti-unti kong nakikita ang pagiging mabait ni Charlotte. Hindi lang siya isang magaling na mangkukulam, kundi may malasakit din pala siya sa mga tao. Habang hinahaplos ko ang mga dahon ng lagundi at sambong, naisip ko na ang tinatawag nating masama, sila pala ang mabubuti. Mabilis lang talaga ang mga tao na manghusga katulad ko. Pero pinagsisihan ko naman yon. Leon, tingnan mo nga ang mga to. Anong nangyari sa mga to? Bakit nasunog tong mga ugat? Sariwa naman ang dahon. Sa tingin ko, hindi ito normal eh. Tama ka nga. Anong pwedeng maging dahilan nito? Sa tingin ko, kinulam din maging ang mga halamang gamot. Kaya pala may kakaibang amoy ang hangin dito.
Oo nga eh. Naaamoy ko ang kandila at tulong dugo. Isa to sa mga palatandaan ng malakas na pangkukulam eh. Ibig sabihin, malapit lang ang gumawa nito? Kailangan natin siyang matagpuan sa lalong madaling panahon. Posibleng ang nasa paligid lang siya. Baka nga, may nagmamasid sa atin ngayon eh. Sino ka man, lumabas ka na. Hindi ako mahilig sa larong tagu-taguan. Kahit tawagin mo pa siya, hindi talaga lalapit yan. Magmamasid lang siya at aatake kapag hindi na tayo nakatingin. Tama ka. Kapag masama nga, kailangan maganda. Kaya dapat handa tayo sa pagsugod nila. Sige, tayo na. Bumalik na tayo sa bahay niyo para makapaghanda na tayo ng malalakas na sandata para sa kalaban. Nang gabing yun, pag-uwi namin sa kubo, naamoy ko pa rin ang kakaibang singaw ng lupa. Para bang may sinusunog na mga ugat. Si Charlotte naman, tahimik lang habang pinipiga ang mga dahon. Hindi ko alam kung pagod siya o may iniisip lang. Ang mga mata niya, nakikita ko ang katapangan. Pero may pangamba pa rin doon. Kailangan kong tulungan si Charlotte sa lahat ng oras. Dahil alam kong matatalo namin ang kasamaan ng magkasama. Kaya kinabukasan, isinama ko siya sa bahay ni Mang Lando, ang magaling na panday ng mga punyal. Mang Lando, si Leon po ito. May kailangan po kaming ipagawa sa inyo. Aba, Leon, matagal din tayong hindi nakita. Kamusta na? At saka, sino naman yung kasama mo? Asawa mo ba? Ako po si Charlotte at hindi niya pa ako asawa. Kailangan kasi po namin ng punyal na panlaban sa masamang mangkukulam at aswang eh. Panlaban sa mangkukulam, sabi mo. Sa tingin ko, ikaw mismo ay isang mangkukulam. Mang Lando, kaibigan ko si Charlotte. Hindi siya kalaban katulad ng iniisip niyo. Isa siya sa tutulong para masagip ang mga batang nakulam. Okay, sige. Pero alam niyo na ang kapalit ng mga punyal ko, hindi ba? Hindi lang ito simpleng bakal, ginagamitan ko rin ng orasyon. Wala akong problema. Basta siguraduhin yung malinis ang intensyon niyo sa paggawa ng mga yan, Mang Lando ah. Hindi ko po gusto ang punyal na may dugo ng isang inosente. Huwag ka magalala, Iha. Matagal na ako sa trabahong to. Kaya alam ko na kung anong gusto ng kliyente ko. Kaya naman, nagsimula ng gumawa ng punyal si Mang Lando. Napansin ko ang kakaibang titig ni Charlotte sa mesa. May kakaibang ukit sa bakal na nandun. Mga simbolong hindi ko maintindihan. Pero nakita kong nanigas ang mukha niya. Para bang nakakita ng multo sa bakal na yon. Naisip ko na baka may nakaraan si Mang Lando na pilit niyang kinalimutan. Leon, tingnan mo to. Ang ukit niya sa hawakan. Ito ang simbolo ng lumang sumpa. Anong ibig mong sabihin? May alam si Mang Lando sa kumulam sa mga bata? Oo, posible yung mangyari. Ang ibig sabihin nito, may koneksyon si Mang Lando sa kanya. Baka naman dati lang sila magkakilala. O kaya nakita lang yan ni Mang Lando. Imposible yung mangyari. Hindi mo lang alam, pero galing to sa simbolo. Sa mga alagad ni Lola Evelyn. Lola Evelyn? Siya ba yung sinasabi mong pinakamalakas sa mangkukulam? Oo, Leon. At kung totoo ang hinala ko, si Mang Lando ay naging isang alagad niya. Wala kayong dapat alalahanin sa akin, mga bata. Huwag niyong ungkatin pa ang nakaraan ko dahil maging ako man ay kinalimutan ko na yon. Pero kung gusto niyong malaman kung sino ang nagbabalik ng mga lumang sumpa, handa akong tulungan kayo. Napatingin ako kay Charlotte. Halatang naguguluhan siya. Ang mga mata ni Mang Lando, bagaman kalmado, ay may tinatagong lihim. Naramdaman ko na lalong lumalim ang problema namin. Pero kahit ganon, may bago naman kaming kakampi. Ang kailangan lang naming gawin ay magtulungan
at pagkatiwalaan ng isa't isa. Ano sa tingin mo? Itutuloy natin ang laban, Charlotte? Siyempre naman itutuloy nating tuloy yun. Ang totoo niyan, nagsisimula pa lang ang laban natin. Ayos yan. Makakalaban ko na rin ang mga masasama. Pero sana sa dulo ng laban, hindi tayo maging magkalaban. Hindi ako magiging kalaban kahit na anong mangyari, Leon. Yan ang pangako ko na hindi mababali. Ganon din ako, Charlotte. Sabay tayong lalaban. At doon ko naramdaman ang bigat ng gagawin namin. Hindi lang namin hinahanap ang mangkukulam, kundi pati ang katotohanan sa likod ng mga sugat ng nakaraan. Sa bawat hampas ni Mang Lando, naririnig ko ang paghihirap niya sa mga nakalipas na taon. Nararamdaman ko rin ang takot niya at alam kong marami pa siyang lihim. At habang tumatama ang araw sa punyal, alam kong malapit na ang simula ng isang digmaang hindi basta laban ng lakas at kapangyarihan, kundi laban ng tiwala, paniniwala at ng pag-asang hindi pa huli ang lahat. Charlotte, ano bang ginawa mo? Sinabihan na kitang huwag kang basta gagamit ng mahika na hindi mo sinasabi sa akin. Hindi ko yun ginamit para manakit, Leon. Ginamit ko ang mahika para makita kung totoo bang pagkakatiwalaan natin si Mang Lando. Lalo na at nalaman kung may connection pala siya sa dating malakas na mangkukulam. Ngunit hindi mo pwedeng pasukin ang nakaraan ng isang tao nang walang pahintulot. Hindi lahat ng lihim kailangan mong halungkatin. Pero kung hindi ko yun ginawa, hindi natin malalaman kung kakampi ba natin siya o hindi. Hindi mo ba naramdaman, Leon? May kakaiba sa kanya. Oo, nararamdaman ko. Pero iba yun sa pangimasok na ginawa mo. Charlotte, may hangganan din ang kakayahan mo. Lalo na kung ang ginagamit mo ay walang pahintulot. Isa yung kasalanan. Hindi yun kasalanan, Leon. Takot lang ako na masayang lahat ng pinaghirapan natin. Takot akong mawala ang batang pinoprotektahan natin. Katulad mo noon sa akin. Hindi ka kaagad nagtiwala. Ganon din ako sa kanya. Charlotte, naiintindihan ko. Pero minsan sa sobrang paghihinala natin, nagiging katulad na rin tayo ng mga kinatatakutan natin. Hindi natin alam na unti-unti na tayong kinakain ng kasamaan. Munti ka na yung mangyari sa akin dahil sa paghihinala ko sa'yo. Pasensya ka na, Leon. Dahil hindi ko sinabi sa'yo yung ginawa ko. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Napailing na lang ako. Sa totoo lang, naiintindihan ko si Charlotte. Pero iba kasi ang pinagmula ng lakas niya. Hindi lang kapangyarihan, kundi pati ang kanyang damdamin. At kapag masyadong ginagamit ang puso, nagiging sandata rin yun na maaaring tumalikod sa'yo. Tahimik ang gabi, pero ang pagitan naming dalawa ay parang gustong sumabog. Ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Takot, pagod at determinasyon. Pero ang totoo, ako rin naman ay natatakot. Takot na baka sa sobrang pagnanais naming manalo, kami pa ang maging halimaw. Leon, may nakita ako sa balintataw ko. Si Mang Lando. May itinatagong dahilan kung bakit siya laging may dalang punyal. Hindi niya intensyon ng saktan tayo. Ano ibig mo sabihin? Akala ko ba galit ka sa kanya kanina? Hindi naman ako galit, no? Naninigurado lang ako. Pero mali pala ang iniisip ko sa kanya. Ang nakita ko, ginamit niya ang punyal para protektahan si Aling Ruby noon. May nangyari pala noon na hindi natin lubos na maisip. Kaya pala parang may bigat sa bawat galaw niya. Matindi yata ang pinagdaanan niya eh. Oo, napansin ko rin yun. Pero hindi lang yun, Leon. Alam mo ba, kaya lumalakas sa mga aswang ay dahil may nawawalang bahagi sa anting-anting ni Aling Ruby? Nawawalang bahagi? Paano naman nangyari yun? Ninakaw ito ng isang babaeng aswang. Ginamit ito para palakasin ang sarili. Kaya hindi ko maramdaman ang kapangyarihan ng kumulam sa mga bata. Hindi lang pala sila kinukulam, kundi pinapahina din sila.
Parang biglang huminto ang paligid dahil sa sinabi niya. Lahat ng pagdududa ko kanina, napalitan ng kaba. Kung totoo ang nakita ni Charlotte, ibig sabihin, may mas malaking puwersa sa likod ng lahat ng ito. Naalala ko si Aling Ruby, kung gaano siya kahigpit noon sa paghawak ng anting-anting. Siya rin ang nagsabi sa akin tungkol sa puting mangkukulam. Ibig sabihin, may alam siya sa mga nangyayari. Kailangan naming maghanda. So anong plano mo ngayon, Charlotte? Gagawa ako ng bagong proteksyon. Isang ritual na magbabalik ng balanse habang hindi pa natin nababawi ang nawawalang bahagi ng anting-anting. Tsaka bukas, kailangan nating maihatid ang mga gamot sa lahat ng mga batang nakulam. Sa kapatid mo naman, nagamot ko na siya pero hindi pa yun sapat, Leon. Hindi yun pwede. Alam mo kung gaano kapanganib ang gagawin mo? Baka ikaw pa ang tuluyang lamunin ng kapangyarihan mo. Tsaka huwag ka mag-alala dahil ako na ang magdadala ng mga gamot sa kanila. Leon, wala na tayong oras. Hindi ko kayang manood lang habang may mga batang nagdurusa. Kung kailangan kong magsakripisyo, gagawin ko. Charlotte, hindi mo kailangan magpakabayani at gumawa na ikakapahamak mo. Hindi lahat ng problema nasusolusyonan ng ritual o ng mahika. Minsan, kailangan lang natin ng oras at ng magandang plano. Kailangan nating magmadali, Leon. Pag masyado kang nagpaplano, mauubos ang oras natin. Ayoko lang naman na mawala ka. Tila may kung anong kumirot sa dibdib ko. Sa dami ng laban kong pinagdaanan, ngayon lang ako sobrang nag-aalala sa kanya. Pero ngayong alam ko kung gaano kalalim ang sugat na kailangang pagalingin ng baryo, mas lalo kong naisip na baka nga kailangan kong magtiwala sa kanya. Ang problema lang, paano ko pagkakatiwalaan ang isang taong handang isugal ang buhay niya habang ako naman desperadong wag siyang mawala. Hindi ko alam ang gagawin noong mga panahong yun. Kailangan ko lang ng 3 sangkap para sa gagawin kong ritual. Abo ng itim na kandila, dugo ng isa sa atin, at isang sagradong salita mula sa anting-anting ni Aling Ruby. Charlotte, hindi mo pwedeng gamitin ang dugo mo. Hindi dugo ko ang gagamitin, Leon, kundi dugo mo. Ano? Dugo ko? Nababaliw ko na ba, Charlotte? Ang dugo mo, ang may natitirang basbas ni Aling Ruby. Yan ang magpapagana sa ritual. Grabe ka talaga, Charlotte. Tuwing kasama kita, parang lagi may pagitan ng buhay at kamatayan ng mga bagay. Yun naman ang kailangan, di ba? Kailangan nating lumaban para mabuhay tayo ng payapa. Oo, pero sana ingatan mo ang sarili mo. Baka may iba pa akong may tutulong bukod sa aking dugo. Wala na. Ang kailangan mo lang ay maging matatag. Alam ko, sa likod ng ngiti niya, nangangamba pa rin siya. Lumapit ako at sa unang pagkakataon, niyakap ko siya. Ayaw kong matakot, pero kailangan kong maging matatag. Sa labas, dumampi ang malamig na hangin. Sa loob ko, sumiklab ang apoy ng pag-asa. Alam kong mapanganib ang ritual. Pero may kakaibang pakiramdam ako na sa pagitan ng takot at tiwala, doon kami huhugot ng panibagong lakas. At ngayong gabi, habang sinisindihan ni Charlotte ang mga kandila, sinabi ko sa sarili ko, kung ito na ang simula ng bagong laban, handa akong sumabay, hindi bilang leader, at lalong hindi bilang bayani, kundi bilang isang taong natutong magtiwala muli kahit sa gitna ng mga problema. Charlotte, kung may kailangan ka, kahit ano pa yun o kahit na gaano pa kahirap, sabihan mo lang ako. Gagawin ko, okay? Ano ka ba, Leon? Hindi pa ako magpapaalam, no? Naghahanda pa lang ako. Pinapaalala ko lang naman sa'yo at minsan matigas ang ulo mo. Alam mo, napapansin ko na may kakaiba sa'yo. Bigla ka yatang nagbago, ha? Ha? Hindi naman ako nagbago ah.
Caring lang talaga ako. Sus, caring daw. O sige na, at magsisimula na ako sa gagawin ko. Mag-iingat ka ha. Palagi akong nasa likuran mo. Malakas ang ihip ng hangin noong gabing yun. Habang inaayos ni Charlotte ang mga kandila, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya, pero pilit niya itong tinatago. Alam kong mabigat ang gagawin niya, pero may kung anong tapang sa mga mata niya na parang sinasabi na kaya niya yon. Bago pa man magsimula si Charlotte, narinig namin ang isang boses na pamilyar, mabagal, pero matigas na nagsalita. Hindi nyo pa ba sinisimulan? Ramdam ko na agad ng tensyon dito. Charlotte, apo, sigurado ka ba sa gagawin mo? Alam mo hindi ito biro, hindi ito laro. Sigurado na ho ako, Lolo. Alam ko pong delikato, pero wala na po tayong oras. Kapag hindi po natin to ginawa ngayon, baka hindi na makayanan ng mga bata ang sumpa. Ay siya nga po pala, Lolo Austin. Si Leon po, isang albularyo. Nakilala ko na si Lolo Austin noon. Tinuruan niya akong manggamot pero teka lang ho Lolo, ano pong ginagawa niyo dito? Akala ko po ba nasa kabilang baryo pa kayo? Hindi ko kayang palampasin ang gagawin ng apo ko. Alam kong ikaw ang magiging tagapangalaga niya ngayong gabi. Protektahan mo si Charlotte kahit anong mangyari. Lalo na kung magpakita si Evelyn. Si Lola Evelyn? Bakit po? Ano bang meron sa kanila ni Charlotte? Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman mo, Leon. Pero kung magtagpo ang landas nila, baka mawala sa atin si Charlotte. At hindi ko yun hahayaang mangyari. Lolo, ano po bang meron kay Lola Evelyn? Bakit parang may tinatago kayo sa akin? Siya ang dating karibal ng ina mo. At ngayon, siya na rin ang magpapasya kung mananatili kang tao o magiging kasangkapan ng kadiliman. Ano bang ibig niyong sabihin, Lolo? Bakit siya ang magpapasya? Huwag nang maraming tanong, Leon. Ang mahalaga ay maprotektahan mo si Charlotte. Doon ako tuluyang kinabahan, lalo pa't biglang lumamig ang paligid. Si Charlotte, halatang nagpipigil ng emosyon. Ako naman, gusto ko sanang tanungin pa si Lolo Austin. Pero sa bigat ng tono niya, alam kong hindi na dapat. Lumapit siya sa gitna. Tumingin sa amin at sinabing simulan na ang ritual. Ngunit bago pa man namin maipwesto ang mga kandila, isang malamig na boses ang aming narinig. Huwag niyo na ang ituloy yan, Charlotte. Dahil kahit anong ritual ang gawin ninyo, wala na kayo magagawa dahil huli na ang lahat. Nakikita mo ba ang larawang ito? Sino? Sino yan? Ang babaeng ito ay anak ng karibal ko. At ikaw yan, Charlotte. Ang dugo mong yan ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Teka lang, hindi namin alam ang sinasabi mo. Siyempre, hindi pa alam ni Charlotte yon dahil bata pa siya noon. Pero si Austin, alam niya ang lahat. Evelyn, tama na yan. Noon pa man, alam mo na maling landas ang pinili mo. Kinamit mo ang itim na sangkap sa panggagamot. Ginamit kong ipinagbabawal na sangkap para makapagligtas ng mga tao, Austin. Pero ikaw at ang mga kagaya mo, itinuring akong halimaw. Kaya ngayon, ipararamdam ko rin sa inyo kung anong pakiramdam na mawala ang lahat. Para akong natuliro sa mga sumunod na pangyayari. Biglang nagdilim ang paligid. Umiikot-ikot ang hangin sa loob ng bahay. Napaatras si Charlotte habang sinisindihan ang mga kandilang itim para makapagsimula sa ritual. Si Lolo Austin naman, naglabas ng maliit na bote ng langis at ibinuho sa sahig sabay sindi
at nagliyab yon. Pero hindi pa man namin naramdaman ang init. May umalingaw-ngaw na halakhak mula sa labas. Huwag ka lalapit! Lumayo ka sa akin! Leon, huwag mo siyang labanan. Ako na ang bahala sa aswang na yan. Charlotte, huwag ka lumapit sa kanya. Isa siyang halimaw at delikado. Ilawan ng basbas. Pawiin ang kadiliman. Tama na! Tumigil ka kung ayaw mong magising ang kadiliman sa loob mo, Apo! Hindi. Hindi ko hayaan na masaktan si Leon. At doon ko nakita ang mga mata ni Charlotte. Nag-iba ng kulay. Mula sa malat-tsokolating mga mata, naging kulay abo ito. Pati ang balat niya, nagbago rin. Bigla siyang napasigaw habang inilalabas ang lakas na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Ang babaeng aswang tumilapon sa pader at nagliyab ang balat. Pero mabilis siyang tinulungan ni Lola Evelyn, kaya hindi ito namatay. Ngunit kapalit ng ginawa niyang yon, bigla siyang bumagsak sa sahig. Nilapitan ko siya agad at inalalayan. May dugo sa labi niya, kaya mabilis kong pinahid. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya habang mahina niyang sinabi na kaya pa raw niya. Pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Nakikita ko na may mali sa kanya. May gumigising sa loob niya. Isang bagay na hindi ko sigurado kung ano. May ibang nilalang na unti-unting lumalabas kay Charlotte. Ang ibig sabihin, may isa pa siyang katauhan. Charlotte, sandali lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Tumigil ka muna, nakikiusap ako. Baka may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko pwedeng itigil, Leon. Kapag tumigil ako, lalo lang silang lalakas. Huminahon ka, Apo. Pakinggan mo muna kami. Hindi lahat ng laban kailangan mong tapusin na mag-isa. Pwede ka naman naming tulungan eh. Hayaan mo siya, Austin. Dugo ng ina niya ang dumadaloy sa batang yan. Bahagi na ng kapalaran niya ang kadiliman. Hindi ako makapayag na maging masama siya kagaya niyo. Hindi mo siya mahahawakan! Dadaan ka muna sa bangkay ko! Sa liwanag ng pagkakaisa, pawi ng kasamaan! Hindi pa ito tapos, Austin! Ang ugnayan ng dugo ay hindi mapuputol! Tayo na! Pagkatapos noon, biglang tumigil ang mundo. Ang apoy sa kandila, dahan-dahang namatay. Ang babaeng aswang, naglaho kasama si Lola Evelyn. Nawala sila sa gitna ng usok na para bang walang nangyari. Lumuhod ako sa tabi ni Charlotte. Ang mukha niya maputla, pero nagpapasalamat ako dahil buhay pa siya. Huminga siya ng malalim kahit nanghihina siya. Matatag pa rin siya. Doon ko lang napagtanto kung gaano siya katapang. Pero kasabay ng paghanga, may takot din akong naramdaman. Dahil sa loob ng kanyang pagiging matapang, may tinig akong narinig. Bumulong sa akin ang boses na hindi ko kilala. At nang sandaling yon, alam kong nagsisimula pa lang ang laban. Hindi laban para sa baryo, kundi laban ni Charlotte sa sarili niya. At ako ang magiging sandigan niya. Kahit gaano kadilim ang landas na tatahaki namin, basta't magkasama kami, lahat ay kaya naming harapin. Dumating noong gabing yon si Aling Ruby, at doon inanyayahan niyang magpahinga sa bahay niya si Charlotte. Sabi ko naman sa'yo eh, magpahinga ka lang muna. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi ka superhero, Charlotte. Hindi mo maintindihan, Leon. At tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko siya.
Yung tinig ng babaeng aswang, tinatawag ako. Gusto niya talaga akong maging kagaya niya. Na-trauma ka lang siguro sa laban nyo kagabi. Alam mo naman, minsan kapag sobrang pagod, may naririnig tayong kung ano-ano. Ay, sana nga trauma lang tuloy yun eh. Sana pwede kong inuman ng gamot para mawala agad, no? Pero hindi eh. Talagang pinapasok niya, maging ang utak ko. May dala akong tinapay. Oh, teka lang. Nag-aaway na naman kayong dalawa. Ate Charlotte, relax ka muna. Di ka pa pwedeng bumangon. At ikaw kuya, masyado kang strikto. Para kang si tatay na may hawak lagi na pamalo eh. Hindi ko siya pinapagalitan, Felix. Gusto ko lang siyang magpahinga, yun lang. Kita mo na? Siya talaga ang pinakamasungit sa lahat eh. Kahit yung tiya ako, gusto pa niyang siya magtimpla. Ano akala niya sa akin? Walang kamay? Alam niyo ate at kuya, bagay talaga kayong dalawa. Pareho kayong matigas ang ulo eh. Parehong gusto laging tama. Bahala na nga kayong dalawa dyan. Felix, huwag kang mangasar ng ganyan. Hala, sige na, lumabas ka na. Pagkatapos noon, biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid ni Aling Ruby. Ramdam ko yung tensyon sa pagitan namin ni Charlotte. Pero may halong kakaibang kilig na hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Siguro dahil sa mga panahong ganito, yung halos gumuho na ang mundo. Mas nagiging malinaw kung sino talaga ang gusto mong protektahan. Hindi ko man aminin ng direkta, pero sa bawat paghinga ni Charlotte, pakiramdam ko, may parte ako na gusto kong siguraduhin na maayos lang siya. Oh, ito mga apo. Magugas muna kayo ng kamay bago maghapunan ha. Lalo ka na, Charlotte. Nakita kong aura mo kanina. Aba, nararamdaman kong nag-iinit na presensya mo. Ibig sabihin, nararamdaman niyo rin po? Oo naman, iha. Naghalo ang liwanag at kadiliman sa dugo mo. Pero huwag ka matakot, Charlotte. Hindi ka masama. Ang masama, yung sumusuko at nagpapalamon sa kadiliman. Aling Ruby, may paraan ba para tuluyang mawala yung naririnig niyang tinig? Hindi na siya nakakatulog na maayos dahil dun eh. Meron naman, iho. Pero medyo delikado. Ang tawag doon, ritual ng liwanag. Kailangan ng 3 tagapagbantay para pagsamahin ang lakas natin. Gusto ko maging tagabantay. Pero, paano kung ako mismo ang maging kalaban? Paano kung sa gitna ng ritual, atakihin ko kayo? Eh di ako na ang unang haharang sa'yo. At kahit pa magbago ka, hindi ako aalis sa tabi mo, Charlotte. Sa mga sandaling yun, parang tumigil ang paligid. Ramdam ko ang init ng palad ni Charlotte sa kamay ko. Pero mas naramdaman ko ang bigat ng takot niya. Hindi siya takot sa halimaw. Takot siya mismo ang maging halimaw. Ang totoo, pareho kaming natatakot sa pwedeng mangyari. Pero habang naririnig ko ang mahihinang ugong ng hangin sa labas, alam kong hindi na pwedeng umatras. May paparating na namang bagong kalaban. Mga apo, oras na para maghanda. Kailangan nating simulan ang unang bahagi ng ritual. Habang humihina pa ang bisa ng kulam, dapat na tayong kumilos. Lolo, anong kailangan namin gawin? Sabihin niyo lang ho sa amin. Ang ritual ng liwanag ay tungkol sa pagtutulungan. Hindi sapat ang lakas lang ng isa. Kailangan buo ang tiwala nyo sa isa't isa. Paano pag may nagduda isa man sa kanila? Halimbawa si kuya, duda sa kahit anong ginagawa ni Ate Charlotte. Hoy Felix, hindi ko pinagdududahan si Charlotte. Nag-iingat lang ako, magkaiba yun. Halimbawa nga lang, masyado ka namang defensive kuya. Oo nga, Felix, no? May tiwala pero nanenermon naman. Siguro yan ang love language mo, Leon, no? Overprotective pero laging naiinis. Aba,
Kung pagmamahal na pala to, dapat ko na palang seryosohin. Sige, sige. Mamaya na nga yung kaibigan yung dalawa. Maghanda muna tayo sa dapat na gawin, ha? May kalaban tayo hindi nagpapahinga, kaya dapat tayo din. Habang nag-aayos kami ng mga kandila at bato sa paligid, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga alitaptap sa labas, parang sabay-sabay na nagkislapan. Senyalis daw ng paggalaw ng mahika. Tahimik si Charlotte habang nakatingin sa apoy ng kandila. Gusto kong lapitan, pero alam kong kailangan muna niyang hanapin ang sarili niya. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin na hindi siya kailangan mag-isa. Pero minsan, kahit gusto mong tumulong, kailangan mong hayaan siyang lumaban para sa ikabubuti niya. Charlotte, pakinggan mo ako. Hindi mo kailangang paniwalaan ng tinig na yan. Isa lang yung patibong para sirain ang konsentrasyon mo. Pero, paano kung totoo, Leon? Paano kung hindi ko talaga kayang pigilan ng kasamaan sa sarili ko? Pwede mo yung pigilan kung may kasama ka. Hindi mo kailangan maging perpekto, Ate Charlotte. Ang mahalaga, pinipili mong lumaban. Lalo na ngayon at unti-unti nang gumagaling ang mga batang naapektuhan ng kulam. Konti na lang at makakalaya na sila. Ito ang simbolo ng pagkakaisa ng ating mga lakas, Charlotte. Hanggat hawak mo yan, hindi ka mag-iisa sa laban. Sa ngalan ng liwanag, gabayan ninyo kami. Pawiin ang anumang kadiliman ang nagtatago sa aming dugo. Charlotte, tignan mo ko. Hindi ako aalis sa tabi mo. Kahit pa maging ibang tao ko pa sa harap ko. Sige, subukan natin. Para sa lahat ng mga tao sa baryo. Lumakas ang ihip ng hangin at nagliwanag ang buong silid. Parang may dumadaloy na kuryente sa hangin. Ramdam ko ang init mula sa bato sa gitna ng bilog. Si Charlotte, nanginginig pero matatag. Nakita ko kung paano ang kulay abo sa mata niya ay unti-unting humahalo sa liwanag. Tila may dalawang lakas na naglalaban sa loob niya. At ako naman, nasa gitna lang. Handa siyang saluhin kung sakaling bumigay siya. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangang maging kagaya mo. Labanan mo siya! Tignan mo ako, Charlotte. Nandito lang ako at hindi kita iiwan. Kuya, may gumagalaw sa likod ng bahay. Parang may aninong papalapit. Walang lalabas sa bilog na ginawa ko. Panatilihin niyo buo ang koneksyon natin sa isa't isa. Malapit na. Charlotte, ilabas mo ang liwanag. Gisingin mong gamit ng pagmamahal mo. Huwag mong gamitin ang dugo mo. Sa ngalan ng liwanag, humupa ka. Hindi ka makapasok sa katawan ni Charlotte. Hindi namin yung papayagan. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa katawan ni Charlotte. Tumigil ang hangin. Pati mga kuliglig na kanina ay maingay, biglang natahimik. Nang mawala ang liwanag, nakahandusay si Charlotte, pero nakangiti. Huminga siya ng malalim sa wakas. Napawi na ang bigat sa loob niya. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil pansamantala lang naming natalo ang kadiliman. At sa puso ko, alam kong may natitirang piraso nito sa loob niya. At kung sakaling bumalik man ang aswang na yon, alam kong mapoprotektahan ko na si Charlotte. Sa ngayon, kailangan muna naming paghandaan si Lola Evelyn. Dahil isa siya sa malakas naming kalaban. Isang gabi, nagulat kami sa biglang pagkakasakit ng mga hayop. Hindi normal ang pagkakasakit ng kalabaw na to, Leon. Lahat ng hayop, may pare-parehong sugat sa batok. Para bang sinisip-sip ang kanilang dugo. Oo nga, parang kagat ng hayop. Kaya lang ang linis.
Hindi to gawa ng ordinaryong aswang lang. Kuya, tignan mo to oh. Lahat ng baboy nanginginig. Para bang kinukumbulsyon. Walang ibang makakagawa nito kundi ang mga alagad ni Lola Evelyn. Kailangan natin magdasal bago pa man sila bumalik ngayong gabi. Hindi po sapat ang dasal lang, Aling Ruby. Kailangan kong gamitin ng mahika ng isang puting mangkukulam. Ramdam ko na may nagmamasid sa atin mula sa kadiliman. Huwag mo na, Charlotte. Huwag mong ubusin ang lakas mo. Kung gagamit ka ng mahika ngayon, baka hindi mo kayanin mamaya kapag umatake sila. Kung hindi ako kikilos ngayon, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Hayaan mong subukan ko muna. Gawin mo na, Charlotte. Pero siguraduhin mong mailalabas mo ang liwanag na nagmumula sa iyong puso. Huwag mong haluan ng galit. Gabi na. At habang binabalot kami ng lamig, ramdam ko ang bigat ng hangin. Si Charlotte, nakapikit, habang inaabot ang kamay sa mga hayop. May umilaw na bilog sa ilalim niya. Nakita kong nanginginig siya. Alam kong delikado, pero hindi ko rin siya kayang pigilan. Para siyang kandilang lumalaban sa hangin. Pilit na huwag mamatay. Kuya, may kumikilos sa gilid ng puno. Hindi ko alam kung tao pero may pakpak at lumilipad. Maganda tayong lahat. Charlotte, magpahinga ka muna. Huwag mo ubusin ang lakas mo. Hindi ko kaya, Leon. Biglang may humihigop sa akin. May pwersa na kumakapit sa loob ko. Hindi ito magandang senyales. Isa lang ang nilalang na may ganitong lakas. Kuya, may lumabas mula sa likod ng puno. Mukha siyang babae pero... Diyos ko, Charlotte, huwag mo lapitan ng nilalang na yan. Delikado. Lola Evelyn! Ikaw na naman ang nasa likod ng pagkakasakit ng mga hayop dito sa baryo! Talaga ho bang ayaw ninyong tumigil? Hanggang kailan ka ba maghihigante? Ha? Charlotte, hayaan mo kami naman ang lumaban sa kanya. Hindi pwede! Ako ang kailangan niya, di ba? Kaya niya ginawa ang lahat ng to para mapalabas ako. Napalunok ako. Mahigpit kong hinawakan ang punyal na ginawa ni Mang Lando. Maputla ang mukha ni Lola Evelyn. Maitim ang kanyang mga mata. Para bang handang lumamon ng buo. Nakatitig siya kay Charlotte. Galit na galit. Naawa ako sa matanda. Siguro, kinulang siya sa pagmamahal at pag-aalaga. Kaya mas nanaig ang kasamaan. Lahat ng hayop, nagsisigawan. Maging sila natatakot din. Ramdam nila ang tensyon. Hanggang sa tuluyan nang nagbago ang anyo ni Lola Evelyn. Naging isang aswang. Charlotte, anak ng aking kanibal. Bakit mo tinalikuran ang ibiligay na dugo sa'yo? Kailangan mong tanggapin ang itim na mangkukulam. Maging masama ka! Masama ang ginagawa mo. Bakit ako magpapasakop sa'yo, ha? Hindi ikaw ang Diyos para magpatira pa ako. Walang kasalanan si Charlotte, Lola Evelyn. Bakit sa kanya ka maghihiganti? Ang tapang mo talaga, Leon. Pero hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko noon nang traidorin ako ng kanyang ina. Hindi kanya trinaydor. Si Mira! Ikaw ang pumili ng landas at tinatahak mo ngayon. Huwag kang hibang! Hindi ako kasing sama mo. At tulad ni nanay, hindi ako magpapasakop sa kadiliman. Huminahon ka, Charlotte. Huwag mo hayaan na ang galit ang magdikta sa'yo. Kung papatay mo siya dahil sa galit, mas magiging katulad ka lang niya. Pero Leon, siya ang dahilan kung bakit patuloy kong nilalabanan ng sarili ko. Ang mga mata ni Charlotte kumikislap dahil sa galit kay Lola Evelyn at awa para sa mga ginawa nito na masama. Sa bawat sandaling lumalakas siya, mas nagiging mahina ang katawan niya.
Napansin ko na mas lalong nagdilim ang paligid. Para bang sinisip-sip ni Lola Evelyn ang enerhiya ng mga kinulam niya. Ang mga dahon sa paligid sumasayaw sa lakas ng hampas ng hangin. Naisip ko, kapag hindi ko siya napakalma ngayon, baka tuluyang mawala si Charlotte sa sarili niya. Hayaan mo na akong tapusin ito. Akong magbabayad para sa pagkakamali ko. Kailangan kong kunin ang lakas mo. Hindi! Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa'yo! Wala kang makukuha sa akin! Kahit katiting na lakas ko! Kung gusto mong kunin ang lakas niya, kailangan mo muna akong patayin. Marunong ka talagang pumili ng babae, Leon. Pero tandaan mo, hindi lahat ng iniligtas ay dapat na mabuhay. Kuya, wag! Nasa paligid natin ng mga aswang. Naghihintay lang sila ng utos ng magkukulam na aswang na yan. Leon, huwag mong hayaang magsanib ang dugo nila. Kapag naghalong liwanag na dala ni Charlotte at kasamaan ni Lola Evelyn, magwawakas ang buong baryo. Huwag kang magalala, Aling Ruby. Ako ang bahala kay Charlotte. Leon, hayaan mo na ako. Kung ito ang paraan para matapos ang lahat, gagawin ko to! Hindi, Charlotte. Hindi ko hayaang maging halimaw ka para lang protektahan kami. Tanda mo to. Wala kang kasalanan. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Leon. Salamat dahil nandyan kayo para damayan ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kaladkarin si Charlotte palayo. Pero alam kong hindi ko siya mapipigilan dahil ang mas mabuting gawin ay magtulungan kaming dalawa. Ang liwanag ng buwan, parang araw sa gitna ng gabi. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Parehong malakas sina Charlotte at Lola Evelyn. Ang puting mangkukulam at ang itim na mangkukulam. Magsisimula ng maglaban. Nagsimula nang mabasag ang mga bubong sa paligid na magsalpukan ang kanilang mga lakas. Parehong mabilis. Parehong makapangyarihan ang mga orasyong binibitawan nila at parehong ayaw magpatalo. Sa ngalan ng liwanag, patawarin mo ang mga naligaw. Kuya, ngayon na! Gamitin mo na yung orasyon na tinuro sa'yo ni Lolo Austin. Sana tama to. Leon, salamat. Kung sakaling hindi ako magising, Huwag kang magsalita ng ganyan, Charlotte. Hindi ako makakapayag. Hindi niyo ako matatapos! Ako ang unang magbibigay ng kadiliman sa liwanag. Mga alagad ko, sumugod kayo! Sa ngalan ng buhay at pag-asa, paghilumin ang mga sugat ng kahapon. Diyos ko, sana matapos na lahat ng to. Akala ko matatapos na siya dahil sa pagtama ng liwanag sa kanya. Ngunit bigla na lang nagliparan ang mga aswang at isa-isa kaming inatake. Sumigaw siya. Alam kong nanghihina na siya, kaya mabilis ko siyang pinuntahan. Nang mawala ang liwanag, biglang humandusay si Charlotte sa lupa. Malakas na tumawa si Lola Evelyn. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Ramdam kong humihinga pa siya, pero masyado na siyang mahina. Hindi pa tapos ang lahat, dahil nasa harapan pa namin ang kalaban. Habang si Aling Ruby ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Inaalalayan ko si Charlotte papunta sa malaking puno. Para dun muna siya magtago. Dahan-dahan lang, Charlotte. Kaya mo pa ba? Sandali. Dito ka muna sa ilalim ng puno na to. Ligtas ka rito. Felix, bantayan mo siya. Huwag kayong aalis din kahit anong mangyari. Oo, kuya. Ako nang bahala kay Ate Charlotte dito. Mag-ingat ka sa mga halimaw na yan. Nangihina na ako, Leon. Kailangan kong
Maglagay ng proteksyon para hindi kami malapitan ng mga aswang. Hindi ko na kayang lumaban pa. Narinig mo yun ha, Felix? Kapag nakita mong nahihirapan na si Charlotte, tawagin mo kaagad ako. At Charlotte, huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo na kaya, naririnig mo. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Kung sakali, hindi ako magising ngayon. Gusto kong sabihin na Huwag mo ituloy yan. Ang totoo, mas natatakot akong marinig ang mga salitang gusto mong sabihin kaysa sa mga aswang na kalaban natin. Kuya naman, kahit kailan may hugot ka pa rin kahit inaatake na tayo ng mga halimaw. Eto na, Leon. Pilak at dugo ng kalapate ang ipinahid ko dyan. Ito ang bago kong nagawa. Kailangan mo yung isaksak sa puso ni Lola Evelyn. Lumapit si Mang Lando at mabilis na ibinigay sa akin ang punyal na ginawa niya. Kumikinang ito sa ilalim ng buwan. May amoy ng bakal at dugo. Nararamdaman kong matatabunan na nito si Lola Evelyn. Ramdam ko rin na ito na ang huling laban namin. Sa bawat hampas ng hangin, naririnig ko ang sigaw ng mga aswang na parang lumalakas habang unti-unting nawawala ang proteksyon ni Charlotte. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi dahil sa takot, dahil sa galit. Hindi ko hahayaang mauwi sa wala ang lahat ng sakripisyong ginawa namin. Kaya sinugod ko ang aswang at nagbuno kami. Leon, ikaw ang tatalo sa mga halimaw na yan. Ikaw ang magwawakas sa buhay nila. Kaya gamitin mo yan para patayin sila. Ikaw ang tinakda, Leon. Itinakda? Ha? Sana sinabi mo yan kanina eh. Sarado na ako ngayon eh. Pero sige para kay Charlotte, para sa baryo gagawin ko ang tama. Leon, pakinggan mo ako. Kapag tumama ang liwanag sa punyal, saka mo itarak kay Lola Evelyn. Dapat sabay tayong umatake. Ate, huwag ka mag-alala. Alam kong kaya niyo ni Kuya Leon na talunin ang mga halimaw na yan. Sige Charlotte, naiintindihan ko. Isang sigaw mo lang, aatake ka agad ako. Leon, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa paniniwala mo. Yun ang lakas mo na hindi makikita ng iba. Ito ang sayo, halimaw ka! Si Lola Evelyn, nasa likod mo, Leon. Mamatay ka na! Labas tangad ka! Tumindig ang balahibo ko nang marinig ko ang boses ni Mang Lando na takot na takot. Paglingon ko, nakita ko nga ang paglapit ni Lola Evelyn. Mabilis akong umiwas. Ang ibang aswang ay nilabanan na ni Lolo Austin, Aling Ruby at Mang Lando. Si Charlotte, kahit nanghihina, matatag pa rin. Pinagmamasdan ko siya habang itinaas niya ang kamay sa hangin. Tila kinakausap ang langit mismo. Ang liwanag mula sa palad niya ay unti-unting bumalot sa paligid. Lumikha ng bilog na hindi mapasok ng mga aswang. Kuya, ayan na. Nakikita ko na silang lumalapit. Ang dami nila. Parang langaw na nakapatong sa buntot ng kalabaw. Huwag ka maglala, dahil ginagawa na niya ang lahat para malabanan ng mga aswang. Mang Lando, oras na ba? Oo, Leon. Oras na para gawin ang pagpaslang sa kanya. Pero tanda mo, isang pagkakamali lang, baka ikaw ang tamaan. Kaya mag-iingat ka. Leon, handa na ako. Sabay tayo ha. Pag sumigaw ako, yun ang senyales. Alam mo, Charlotte, kahit sa gitna ng laban natin, sa tingin ko mas lalo ka lang na gumaganda. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang mga aswang o ikaw kapag galit. Itong para sa'yo! Kunti na lang ang halimaw. Unti-unti na silang nasusunog. Malapit ko na rin mapuksa ang mga halimaw dito. Iyon ang bagay sa'yo! Napangiti ako kahit papano.
Dahil alam kong hindi ako pababayaan ni Leon. Ang totoo, yung mga biro ni Felix, yun ang nagbibigay lakas sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, nakahanap kami ng dahilan para huminga kahit saglit. Lumapit ako kay Charlotte at hinawakan ang kamay niya. Mainit at ramdam kong buhay pa siya. Pero ramdam ko rin na nauubos na ang lakas niya. Ang liwanag sa paligid, kumikislap, para ang kandilang malapit nang mamatay. Leon, kapag tumama na yung liwanag, itarak mo sa puso niya. Medyo lumayo ka sa akin para hindi ganun kalakasan na magiging epekto. Basta magkasama tayong dalawa, walang sino man ang makakatalo sa atin. Leon, ngayon na! Ang buwan, tumama na sa ginawang bilog. Para sa lahat ng pinahirapan mo, Lola Evelyn, ito na ang wakas mo! Hindi mo ako mawawakasan. Kahit gaano pa kaliwanag ang dala mo, hindi mo kailanman matatagpan ang kadiliman. Leon! Ayan na! Sa ngalan ng liwanag at buhay, tapusin ang kasamaan na to! Nagkaroon nga ng konting liwanag. Tumama sa punyal ang sinag ng buwan. At kasabay noon, ang sigaw ko habang tumakbo ako papalapit sa kanya. Sumigaw si Lola Evelyn. Isang malakas na sigaw. Ang mga aswang nagsisigawan at nagtatakbuhan habang ang lupa ay nabitak. Si Charlotte, hinang-hina na. Napatakbo ako papalapit sa kanya at sinalo ko siya bago pa siya tuluyang bumagsak. Charlotte, hoy, huwag kang pumikit. Tapos ang laban. Narinig mo ko, ha? Leon, nakaya natin, di ba? Wala na siya. Oo, wala na siya. Pero huwag mong subukang iwan ako. Naririnig mo? Kuya, tapos na nga. Pero si Charlotte, baka kailangan natin siya ilipat sa ligtas na lugar. Ibalik natin siya sa bahay. Kailangan niya makabawi ng lakas. Ang liwanag, hindi nawala sa kanya, nasa loob niya pa rin to. Sige ho, Mang Lando, dahil siya mismo ang liwanag na nagligtas sa atin. Habang binubuhat ko si Charlotte, naramdaman kong kumalma ang hangin. Ang buwan, mas luminaw pa. Wala nang halimaw. Wala na ang kanilang mga sigaw. Si Felix, hawak pa rin ang palaspas. At si Mang Lando, tahimik na naglalakad sa unahan namin. Sa wakas, natapos ang gabing puno ng dugo at takot. Pero sa loob ko, alam kong magsisimula pa lang ang panibagong yugto. Kailangan na gumaling siya kahit ano pang mangyari. Dinala namin si Charlotte sa bahay ni Aling Ruby. Amoy ko pa ang usok mula sa mga sinunog na dahon sa labas. Pampaalis daw ng malas, sabi ni Aling Ruby. Tahimik na ang gabi. Pero mabigat pa rin ang hangin. Si Charlotte nakahiga sa banig. Maputla, pero humihinga ng maayos. Pinagmamasdan ko siya habang tinutulungan ni Mang Lando si Aling Ruby na maghanda ng gamot. Charlotte, huwag naman akong takutin ng ganito, ha? Hindi ko yata kakayanin kung mawawala ka. Hindi naman ako aalis, Leon eh. Pero parang may bumabagabag pa rin sa akin. Hindi ako mapakali. Normal lang yan, ate. Pagkatapos ng laban, para bang may kulang lagi. Pero relax ka muna dyan, okay? Hindi lang dahil sa pagod yan. May nararamdaman pa siyang koneksyon sa nilalang na yun. Ang liwanag na nasa kanya, hindi pa tapos ang tungkulin. Ito, Leon. Painumin mo siya nito. Pampakalma at pampalakas ng kalooban at katawan. Maraming salamat ho, Aling Ruby. Ito, Charlotte. Inumin mo to para bumalik ang lakas mo at makatulog ka ng mahimbing. Salamat. Pero Leon, kung sakaling magising ako at may sabihin ako, pakinggan mo lang ako at
Huwag kang matakot ha. Anong ibig mo sabihin, Charlotte? Hinding-hindi na niya ako sinagot. Pagkatapos niyang inumin ang gamot, dahan-dahan siyang pumikit hanggang sa nakatulog siya. Ramdam ko pa ang init ng palad niya nang sandaling hinawakan ko ito. Pero maya-maya lang, lumamig ang paligid. Ang apoy sa lampara, kumikislap-kislap at sumasayaw. Para bang may dumaan na malamig na hangin. Nagulat ako nang marinig ko na nagsasalita si Charlotte. Oh, nasan ako? Bakit? Parang kilala ko tong lugar na to. Aling Ruby, anong nangyayari sa kanya? Hayaan mo siya, iho. Huwag kang mag-alala. Papasok ako sa panaginip niya. Pero Aling Ruby, Hindi. Imposible. Patay ka na. Isa kang halimaw na sinira ang baryo. Hindi ako ipinanganak na halimaw, anak. Isa akong puting mangkukulam noon pero nalason ako ng kadiliman ng inggit, ng galit, hanggang sa kinahain ako ng sarili kong kasakiman. Kung ganun, bakit mo kailangang sirain ang lahat? Hindi ko yun ginusto. Ang kasamaang ginawa ko noon, pinagsisihan ko na, anak. Pero habang ako'y nabubuhay bilang nilalang ng gabi, hindi ko maramdaman ang kapatawaran. Kung ganun, dapat ka na magpahinga, Nay. Tama na ang kasamaan mo. Naging halimaw ka na at naging masabang mangkukulam. Kung mahal mo ako, dapat tuluyan ka ng manahimik. Paungol si Charlotte habang natutulog. Napasigaw pa ako nang marinig ko ang malakas niyang sigaw. Ina. Napatingin kami ni Felix sa isa't isa. Parehong nagulat. Ang katawan ni Charlotte ay pabiling-biling, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Kuya, gisingin mo siya. Baka kung ano yung nangyari sa kanya. Charlotte, gising. Nandito ako. Hindi kita iiwanan. Pangako ko yan sa'yo. Huwag mo siyang gagalawin. Bahagi yan na dapat niyang tapusin. Nilalabanan niya ang kadiliman sa loob niya. Hayaan mo siya, Leon. Kaya na niyang sarili niya. Kailangan lang niya ng kaunting oras para matapos ang lahat. Kung sino man ang nilalabanan mo dyan, Charlotte, dapat ikaw ang manalo, ha? Dahil pag nagising ka, gusto ko marinig mo ako habang sinasabing proud ako sa'yo. Lord, kung totoo nga ang milagro, ibigay niyo ito sa akin. Ilawan mo siya ng kaliwanagan. Tanglawan ng puso laban sa kadiliman. Diyos ko, kami ay nagtitiwala sa'yo. Tingnan niyo, unti-unti nang kumakalma ang kanyang paghinga. Nakahinga ako ng maluwag nang bumalik na sa normal ang paghinga ni Charlotte. Pinunasan ko ang luha na naglandas sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan niya, kaya gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Nang magising siya, parang nawala lahat ng takot ko. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ngayon, tapos na. Nakapahinga na siya. Sino? Yung halimaw ba, ha? Pero teka, huwag ka muna magsalita at baka mapagod ka pa. Hindi siya halimaw. Iyon, ina ko siya. At sa wakas, napatawad na niya ang sarili niya. Ha? Teka nga lang, ibig sabihin yung aswang, tuluyan na siyang nawala? As in, nawala na sa mundong to? Pinalaya ko ng kaluluwa niyang nakakulong sa kasamaan. Kaya masaya ako dahil malaya na siya. Ang tunay na liwanag ay ang siyang marunong magpatawad, iha. Isa rin niyang paraan para yakapin ang mga sugatang kaluluwa. Tama ka, Lando. Minsan, hindi natin kailangan ng lakas o kapangyarihan para manalo sa laban. Kailangan lang natin ng pusong marunong umunawa at magmahal ng tunay. Kung ganun, ikaw talagang liwanag ng baryo na to, Charlotte.
kaya hindi na kita pakakawalan pa. Ang gabing yun ay pinakamasaya para sa akin dahil maayos na si Charlotte at payapa na rin ang baryo. Nawala na ng tuluyan ang kulam sa mga bata at sa mga hayop. Tahimik na ang paligid. Tanging huni na lang ng mga kuliglig ang maririnig. Si Charlotte nakangiti habang nakatingin sa labas ng bintana. Akala ko noon tapos na ang laban. Pero ngayon, alam kong iba pala ang pakiramdam kapag kasama mo ang taong mahal mo. Alam mo, Leon, ang gaan ng loob ko ngayon. Hindi ko alam kung normal lang ba itong nararamdaman ko. Pero nakita ko siyang ngumiti bago siya nawala. Ganun talaga kapag pinakawalan mo ang bigat sa dibdib mo. Parang lobo lang yun. Kapag hindi mo nahawak, gagaan ang lahat at lilipad ang lobo kasabay ng hangin. Grabe kuya, hugot ba yan ha? Umakinig ka na lang, Felix. Galing yun sa puso na maraming pinagdaan ng problema. Pero sa bawat pagtatapos ng dilim, may bagong simula ng liwanag. Huwag niyang kakalimutan. At ngayon, may bagong tagapagligtas sa baryo natin. Ikaw yon, Charlotte. Hindi po ako bayani. Isa lang po akong taong natutong magmahal. Tsaka tayong lahat ay lumaban sa mga aswang na yon. Dapat nating pasalamatan at purihin ang ating mga sarili. At yan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang liwanag na di kailanman mawawala sa akin, Charlotte. Habang nakaupo ako sa labas, pinapanood ko silang nagkukwentuhan. Ang hangin ay may dalang bagong pag-asa. Tumingin ako sa langit. Ang buwan, bilog na bilog at maliwanag. Sa wakas, tahimik na ang baryo. Pero sa puso ko, alam kong may kasamaan pa ring babalik. At kapag dumating yon, hindi ako matatakot. Dahil kasama ko na ngayon ang aking liwanag. Makalipas ang ilang araw, huling nabuhay ang baryo. Malakas na tawa ni Charlotte ang naririnig ko tuwing umaga. At kahit kasunod pa noon, ang sigaw niya kapag binibiro ko, masaya pa rin. Sa totoo lang, kahit lagi kami nag-aasaran, mas ramdam ko ngayon kung gaano siya kahalaga sa akin. Si Lolo Austin naman ay dumating galing sa kabilang baryo, kasama si Aling Ruby. Pinagsama nila ang kaalaman nila sa panggagamot, mga sinaunang orasyon at mga halamang gamot. Si Charlotte, tuluyan ng gumaling, at si Felix, gusto nang maging manggagamot. Kuya Leon, Ate Charlotte, subukan niyo to. Gawa namin ni Aling Ruby pantanggal ng sakit ng katawan at sakit ng ulo. Amoy bawang na may luya at nilagyan ng asukal? Secret recipe yan namin, ate. Dinasalan din yan ni Lolo Austin. Sabi niya kapag mabait daw ang pasyente, mabilis na gagaling. Paano kung pasaway yung pasyente? E di doble yung dosis na ibibigay namin. Lagyan sa ulo, sa dibdib at sa bunganga. Hindi ata yun. Sige, unahin na natin si Leon. Baka matanggal yung sakit niya sa pag-iisip eh. Hoy, ako pa ginawa yung tester ha. Ang bait ko pa naman. Kaya nga kuya, dahil mabait ka, ibabalik namin to sa'yo. Libre pero masakit. Lahat kami ay natawa. Puno ng buhay ang paligid. Parang hindi na namin naaalala ang gabi ng labanan. Sa tuwing nakikita ko si Felix, seryoso siyang nag-aaral kasama si Lolo Austin. Lahat ng halamang makita niya, nilagyan niya ng label. Pati mga dasal, sinusulat niya na maingat. Sabi ni Lolo Austin, hindi lang daw gamot ang lunas. Minsan, kailangan din ng mahika. Pero higit sa lahat, kailangan ng pagmamahal.
At doon ako napaisip, siguro nga, ang kabutihan, parang gamot din. Kapag ibinahagi mo, gumagaling ka rin. Felix, huwag mong kalimutan yung dasal. Hindi lang dapat na binibigkas yun, kundi dapat mo rin maramdaman. Kung hindi, parang tubig lang yan na umagos na walang patutunguhan. Opo, Lolo. Pero paano kung paminsan-minsan ay natatakot ako? Anong gagawin ko, Lo? Ang takot, Apo, ay parte ng proseso. Kapag hindi ka takot, baka mawalan ka na rin ng puso. Ang ganda ho ng payo nyo, Aling Ruby. Parang ako. Takot na takot maulan ng pagkain kaya ibig sabihin, boy pa ang bulati ko. Oo, baka gutom na ang mga yan, Leon. Pakainin mo na. Kuya, sa lahat ng natutunan ko, ikaw ang magandang ehemplo ng taong walang kakayahan na mang-asar. Hindi kailangan ng kakayahan sa pangasar. Kailangan mo lang talaga ng aasarin. Aba, mukhang ikaw dapat ang magturo ng gamot laban sa mga mayabang na katulad mo ah. Lo naman, nagbibiroon lang ho kami dito. Ang saya ng bawat araw namin. Para bang panaginip lang ang lahat ng to. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na, napapatingin pa rin ako sa langit. Naiisip ko si Lola Evelyn, ang inay ni Charlotte at lahat ng halimaw na napariwara. Sa kabila ng dilim ng gabi, may mga taong pinili ang magpatawad. At doon ako muling humanga kay Charlotte. Leon, minsan naisip ko, paano kung hindi ako nagising noon? Paano kung tuluyan na talaga akong nilamon ng dilim? Hindi ko hayaang mangyari yun, Charlotte. Kahit ilang beses mo pa akong itulak palayo, pabalik at pabalik pa rin ako. Kailangan na magsanib ang magaling na manggagamot at puting mangkukulam na kagaya mo. Ang hirap tanggapin na minsan ng nanay ko pala ang siyang kalaban ko. Pero siguro nga minsan, kailangan nating harapin ang dilim ng mga taong parte ng buhay natin. At minsan din, kailangan natin silang patawarin para tuluyang gumaan ang kalooban natin. Ang lalim na. Dati inis na inis ka sa akin eh. Pero ngayon, ilababo ka na. Ikaw kasi, naging inspirasyon kita. Alam mo na, pag may liwanag, nagiging matino rin ang kasamaan sa loob ko. Siraulo ka talaga, Leon. Pero salamat ah. Dahil hindi mo ako kailanman binitawan at iniwan. Sa bawat tawa ni Charlotte, parang may bagong araw na sumisikat. Si Felix naman, abala sa pagtuturo ng mga batang gustong matuto sa panggagamot. Si Lolo Austin at Aling Ruby nagbukas ng maliit na klinika para sa buong baryo. Minsan, habang pinapanood ko silang nagtutulungan, naisip ko, siguro yun talaga ang tunay na mahika kapag marunong kang magmahal, tumawa at magpatawad kahit ilang ulit kang madapa. At habang tinatamaan ako ng liwanag mula sa lampara, napangiti ako. Makalipas ang ilang buwan, pinagbuklod kami ni Charlotte at masaya kaming nanirahan sa payapang baryo. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa aking naging karanasan. Muli, ako si Leon at ito ang aking kwento.